sinama ninyo dun sa listahan nyo, priority legislative agenda. Kaman lang pinick up ninyo yung aking intention na mag-file ng bill. Minail ko na yung bill eh. Alisin natin yung 12% VAT sa elektrisidad. Alam niyo po kung bakit. Inconsistent po kasi yung VAT doon sa declared policy nung EPIRA. Yung EPIRA po kasi to ensure the quality, reliability, security, and affordability of electric power. Ang ganda pa nung isa eh. Paano ba yung pagkakasabi? Sabi niya, to ensure transparent and reasonable rates, reasonable prices of electricity in a regime of free and fair competition and public accountability to achieve greater operational and economic efficiency and enhance the competitiveness of Philippine products in the global market. Napakaganda. Napakagandang okay, makikipagdebate ba sa totoo naman yun eh. The competitiveness of Philippine products. Yun. Dapat na mangyari para yung yung export natin, hindi lang yun lang puro raw materials natin. Kailangan naman yung produktong magagaling, competitive. Yun ang gusto mong mangyari, Yusek Jeffrey, di ba? Ilang porsyento in the production cost of cement, for example? 70% po yung bawi. Anta. Gumawa ka na. Sabi mo kanina, storage. Cold storage. Production cost po, gumawa po kayo ng ice plant, 60% po kuryente. Pero alisin nyo yung VAT sa kuryente, bababa po yan. Immediately bababa. Diyan po natin ma-harness yung ating mga negosyo na magaganda. O baka mga mamaya, 9.2% ang ating GDP, sir. Di ba? Wala ka ng problema ngayon. So, isama mo yung bill ko, hindi yung kung ano-anong bill ang sinama mo rito. Yes, Mr. Chair. Without jury. Pero maganda talaga yung tinarget mo. Wala akong problema doon. Ang problema ko lang, isama mo yung sa akin. Di ba? Isa pa yung storage. Nakipag-coordinate kayo doon sa isang ano namin. Palagay ko meron din akong yung bill, yung palakasin natin yung capability ng TICT na yung Philippine Science, Philippine Space Agency yata. Ang galing nila, no? Nadi-detect daw yung ano bang itatanim natin. For every period, season. Nakikita nila eh. Ano yung darating na bagyo, ano yung ganyan. Tama naman yun, because na-anticipate natin. Napiprevent natin. Alam niya kung anong dapat na itanim sa season na to. Ito, wag ka magtatanim, darating ang bagyo. Ganito. Ang nakalimutan niya lang, dapat sana, alam niya rin kung anong storage, anong warehouse pinagtataguan ng mga sibuyas. Para sa yun, para wag na mahirapan yung NBI kung alam mo kapag kasi malapit ng anihin yung mga sibuyas. Dito gumagawa ng kaparaanan yung mga ibang ano natin, kababayan natin magsamantala na manipulate nila yung supply para pero kung may capacity tayo na yun na nga, makita natin kung saan ang mga nagtatagong sibuyas sa mga o kaya bigas. O kaya kung saan nila tinatago yung mga perang nakulimbat ng mga pinag-uusapan namin dito. Ng mga bangko, di ba? Yung galing sa flood control. Wala namang mga ghost projects sa DTI, di ba? Yung mga timbangan nyo, totoong-totoo. Nakita ko yung mga timbangan. Problema lang, yung mga LGUs, hindi naman nila sinusunod yung mga kondisyon na di ba, nilatag natin. Nakikinig po ako sa presentation nyo. Hindi po kayo kumakain. Ma'am, meron kang gusto idagdag kasi po nakangiti kayo. Sir, wala po. Medyo na-amaze lang po ako na you're very, very sharp. You remember all the numbers that has been presented. I'm impressed actually. Hindi na, nagkukumari lang ako na pero alam po niyo, talagang interesado ako. Kasi po ang trade and industry talaga ang magdadala. Sa totoo lang. Ah, kailangan nga dapat nga kayo pinakamalaki ang ano eh. Isip-isipin mong pupunta si Yusek Jeffrey sa Chile. Alam mo gaano kalayo yun?
2 araw siyang naglalakbay. Pagkatapos 2 oras lang ang kanyang meeting. Kaya nga sa kalalakad niya, nakita niya yung Marcoleta Street. Nagtaka pa siya. So, any more comment from the participants? Yes, ma'am. Good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon to my colleagues. Doon po sa unang tanong ni Mr. Chair, kung papaano ba dahil itong trade and industry ay hindi ito trabaho lang ng isang ahensya. So paano ba natin ito ginagawa na ma-involve yung other agencies and in fact the other private sector? Sa area naman po, sir, ng ating MSME development, meron po tayong tinatawag na MSMED Council or ito yung Micro, Small and Medium Development Council. And this is chaired by the Secretary of Trade and Industry. Ang vice chair po natin ay taga-private sector. Kasama natin dito ang lahat ng mga agencies na involved sa MSME development. Plus meron po tayong representatives coming from the private sector. Represented po ang Mindanao, ang Luzon, at saka yung Visayas. And meron din tayong representative galing sa youth at saka sa women. So ang ating MSMED Council po, ito po ay isang council na sila yung gumagawa ng mga polisiya regarding the MSME development. So dyan pa lang sa national, meron na tayong collaboration sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. At hindi lang po nagtatapos dyan, kung hindi, meron din tayong tinatawag natin na Regional SMED Council. So napupunta din po ito sa region. So ginagawa din po nila, ang organization doon ay it mirrors also the organization sa national. So yung ating mga regional offices ng mga ganitong mga opisina at saka yung mga private sector, even the academe, Chamber of Commerce and Industry, nandoon po sila and they do that part in the region and also po nasa probinsya. So makikita po natin na meron po tayong institutional network na ginagawa upang itong mga usapin na regarding sa micro, small and medium enterprise sector na that really constitutes 99.63% of all the registered enterprises in the region and creating 62% of the jobs natin dito sa ating bansa ay napag-uusapan po talaga down the line. And this is even raised to the Regional Development Council. So yun po ang ginagawa ng Department of Trade and Industry para ma-involve naman lahat ang ating mga agencies kasi sa totoo lang po, hindi po talaga ito kaya ng isang ahensya lang. Even our private sector, the local government units, including the academe, dapat po makilahok po sila dito. Yun lang po, sir. Salamat po sa inyong sagot. At totoo po yan, walang makikipagdebate sa inyo dyan. Hindi po magagawa ng isang ahensya lang yan. Ang ikasusulong, ikapagtatagumpay po ng mga layunin natin bilang isang bansa, talagang nasa pagtutulungan talaga. Yung convergence po ng mga agencies, nabanggit po ninyo ang mga tumutulong ng mga stakeholders, dapat mapalakas din po yung feedback mechanism kasi doon lamang po yung paraan para makita po ninyo kung gaano ang nagagawa ng bawat isa at nasusolusyonan ang problema kung meron man pagka consistent, regular yung feedback mechanism. Siguro may mungkahi natin na yung pagpapalakas po kasi hindi naman mangyayari kung kulang-kulang ang budget ninyo eh. Kahapon po nagpunta sa akin ng isang ahensya, hindi ko na lang sasabihin, nakakaawa nga po. Sabi niya, magkano ba kako yung nakatalaga dyan sa, pwede ko na sabihin din siguro dahil sa mahalata nyo rin kung sino yung sinasabi ko. Nagko-complain sila doon sa Action Fund. Ito po yung pantulong sa mga distress OFW eh, na kailangan, pag naapi naman talaga yung ating mga OFWs, talagang hindi pwedeng hindi ka sumaklolo. Agaran po yun eh. Ang Action Fund po is only 1.2 billion. Sabi po nila, talagang kulang-kulang po talaga eh. Samantalang kung titingnan mo nga naman, sipsipin ninyo. Doon lang sa Department of Public Works na aming hinihimay na mabuti. Kaya ang sabi namin, yung sistema kasi dapat ayusin natin.
Sipin nyo naman, DPWH budget pa lang. Kunyari, ito yung ceiling nila. Ano? Meron silang allocable. Kung nasusubaybayan yung ginagawa namin, may allocable. Kasi ang budget nagsisimula sa House of Representatives. So, yung mga representatives, meron daw allocable.